ngayong taon. Sa social networking site pa lang na Facebook, umaabot na sa 30 milyong Pinoy ang nagla-like at nag-share. Pero sa taong 2013, pinatunayan ng mga netizen na ang pagiging aktibo natin online, mayroon ding magandang kinapupuntahan. Ano-ano nga ba ang mga trending sa mga Pinoy ngayong 2013 at paano nga ba natin ginamit para sa lipunan ang social media? Narito ang report. Power of the hashtag. Yan daw ang tema ng taong ito para sa social media. Sa simpleng paggamit kasi ng simbolong hashtag, ang usapin agad nagiging trending. At ayon kay News 5 Everywhere Content Manager at Digital Reporter Joseph Ubalde, ang hashtag din daw ang ginamit ng mga Pinoy para makialam at makibahagi sa mga usapin ng bayan. You have 3 social networks actually using an element. Nagkaroon lang tayo ng avenue na meron tayong nakita, meron tayong narinig, ilalabas natin sa lalong madaling panahon. Na parang gusto mo ring i-share yung vision mo para sa bansa, yung hinaing mo, yung call to action mo sa government, pwede mo ngayon gawin sa social media. Sa pagtatapos ng 2013, narito ang ilang issue at usapin na talaga namang naging trending at pinatulan ng mga Pinoy. Una na rito ang hashtag 2013 elections. It also caused the downfall of some candidates, di ba? Jesus Cordero was leading the campaign trail eh. Pero when this whole fiasco with Hart's family came out, tapos lumabas yung mga memes surrounding him, nanalo pa rin siya senador pero nabawasan yung popularidad niya kasi sinira talaga siya sa social media. Pero ayon naman sa social media expert at entrepreneur na si Edison Victorino, naging epektibo rin daw ang negative marketing, bagay na naranasan ni Nancy Binay sa pagmamaliit sa kanya ng ilang netizen. Negative news can create momentum, can create sales. Yun yung tinatawag na negative marketing. So nagke-create ng more attention sa kanya. Siyempre everyone gets curious eh. Ano bang ginawa ni Nancy? Ano ba yung sinabi niya? At ang pagiging popular online, hindi rin garantiya ng panalo. Actually, dun sa area na yon, pwedeng popular ka. Pwede kasi yung mga likers, yung mga followers niya, pwedeng hindi rin nakarehistro eh. As voters. No, yung kay Riza, no, hindi naman parang marami kang follower today, expect mo it will translate into vote. Hindi lang mga politiko ang napasama sa trending, maging mga celebrity napasama sa ingay online. Yun nga lang, ang pinag-uusapan sa kanila, hashtag scandal. 3 prominent names, si Wally Bayola, si Chito Miranda, at saka si Marjorie Barreto. Si Marjorie Barreto, yung photo niya, di umano na nude photo niya. Pero kay Wally Bayola, ang nangyari sa kanya, it ruined his career, nearly destroyed his family. Kay Chito Miranda naman, nagkaroon ng resurgence. Malaking bagay din daw kung paanong re-responde ang mga nasasangkot sa iskandalo. Kagaya ng ginawa ni Chito Miranda, mas naging positive pa yung pagtingin nila, di ba? So, kung paano mo i-counter yung reputation mo dun, yung negative reputation mo pagdating sa social media. Naging mas mapanghamon din daw ang mga Pinoy online, lalo na sa kanilang panawagan na hashtag scrap pork. It goes to show that you can mobilize people through social media as well. At hindi man daw umabot ang 1 milyon ang nagpunta sa marcha sa Quirino, may tuturing pa rin daw itong tagumpay. Wala namang promotion talaga na nangyari. It's all about social media, then tinignan na ng traditional media. Binuhay naman daw muli ng mga Pinoy ang kultura ng bayanihan sa panahon ng krisis at sakuna sa pamamagitan ng hashtag YolandaPH. This year, I think, na-exemplify yung paggamit ng Pinoy ng social media sa Yolanda Relief at saka maging dun sa information drive nga nung Super Typhoon Yolanda. Mas madaling na ibigay yung mga information, saan dadalihin yung mga relief goods, what's going on sa mga provinces ng time na yon. All of this damage was done in just a matter of hours. Hanggang sa ang panawagan para sa Yolanda, nakapukaw na rin ang atensyon ng international media. It creates positivity kapag nakikita yung mga images na dumadating na yung mga relief, andyan yung mga volunteers, may mga taong tumutulong. At sa pagpasok ng 2014, anuman daw maging trending at usap-usapan, hamon sa bawat Pinoy ang gamitin ito ng responsable.
Social media is just a tool. It can help you amplify your message. It can build or even destroy your reputation. You must be careful sa mga posting. Okay, think first before you post. They should be more careful, more research. They should secure their profile more. Ako po si Joey Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.